Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Fino. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros. Nang mga sandaling ito, napapatanong na lamang si Fino sa sarili. Napansin na kahit sa kabila ng edad ng kapatid ng lola, napakabilis pa rin kumilos ni Lolo Rigor. Halos mag-iisang daan na ang edad ng matanda, ngunit kaya pa rin itong magtrabaho na tila hindi alintana ang katandaan. Nangangahoy, nag-uuma, at kung ano-ano pang mabibigat na gawain. Sa katunayan, hindi naging sagabal sa mga anak si Lolo Rigor. Kahit hindi siya inaalagaan at sinusuportahan. Tumatanggi ang matanda na kesyo kaya pa niyang alagaan ang sarili at pakainin. Kung ano man ang ibibigay sa kanya, doon na lamang ituon sa nabuong pamilya. Nag-iisa na lamang si Lolo Rigor sa tahanan. Hindi umaasa sa kahit anong tulong. Walang sinasandalan maliban na lamang sa sarili. Mariing sinabi ng matanda na wag na itong isipin dahil kung tutuusin, mas malakas pa siya ngayon kesa noong kabataan. Wag din itong kaawaan dahil hindi namang kailangan. Ito ang labis na ikinamangha ng pamilya ni Fino. Kapitbahay lang nila ang matanda, kaya alam niya ang gawain ito. Minsan, mapagbiro at pilyo din si Lolo Rigor at hindi nagpapahuli sa uso. Kung ano ang bago, sumasabay ang matanda. May pagkababaero at palaging nakaporma. Tila bagets na napadpad lamang sa lugar. Lalo na kapag nakakatabi ang kabataan. Napakaangas din umasta at cool na cool. Makatawag pansin ang matanda. Kaya nagtataka ang ilan lalo na sa hindi nakakakilala kay Lolo Rigor. 12 gulang pa lamang si Fino na mga sandaling to. Unti-unti niyang napagtatanto na meron talagang kakaiba sa lolo. Napatanong siya sa mga magulang kung ano ba ang sikreto ng matanda. Yan si Tio. Ganito yan anak. Noong buhay pa yung lola mo, nasabi niya sa akin na yung kapatid niyang si Rigor, meron niyang anting-anting. Bukod pa doon, hindi talaga lumad na taga rito yan. Nadistino lang sa kagubatan ng Tanhay. Maagang nagretiro at nakabili ng lupa dito sa atin. Wika ni Tatay Joaquin. Dagdag pa nito, si Lola po rin mismo ang nagmungkahi na doon na lamang ito manirahan. Para kahit papano, magkita sila araw-araw. Lalo na't 2 lamang silang magkapatid. Hanggang sa naging manggagamot si Lolo Rigor. Madalas itong wala sa tahanan. Kaya inakala ng ilang taga roon na espiya ito ng militar. Kahit maagang nagretiro bilang kafgu. Paano ba naman bigla itong nawawala at babalik na lamang pagkalipas ng ilang araw. Maski ang pamilya ay hindi alam kung saan nagpupunta. Hindi naman ito nagpapaalam. Makikita sa umaga ngunit biglang nawawala ng walang pasabi. Noong una, nag-aalala ang pamilya ngunit habang tumatagal, nasanay na lamang dahil maayos naman ang lagay kapag bumabalik. Basta anak, misteryoso yan si Tio Rigor. Ewan ko ba,
Kapag tinatanong ko naman, palaging iniiba yung usapan. Minsan naman, pabiro yung sagot at mahirap paniwalaan ang pagpapaliwanag. Ganun po ba, tay? Kung sa bagay, tinanong ko na din yan eh. Pero pilyo nga si lolo. Nakikipagkamay lang habang nakangisi. Nakikipagbanggaan pa ng balikat. Nag-aalala nga ako baka bumigay yung katawan niya. Pero malakas talaga, tay. Dahil sa nadinig Sama, nais niyang alamin ang lihim na tinatago ni Lolo Rigor. Isang umaga, nakita niya ang matanda na bihis. Nakaangat at makintab ang buhok. Nakakurduroy na pantalon at nakadamit na singkapal ng kapote. Nang mga sandaling yun, bitbit din ng matanda ang baston na mukhang ugat ng kahoy. Ngunit nakahulma na tila pinagduktong na buto ng ahas. Habang si Pino naman, nakatingin lamang sa beranda ng tahanan, kaharap ng tirahan ni Lolo Rigor. Ayos ah! Ang gara ng datingan mo, Lu. Saan po ba yung punta natin? Teka, ang kintab ng sapatos oh! Piyesta doon sa Dumulog-dong. Makikipiesta lang. Sasaglit na rin ako sa Libo dahil may bibisitahing kaibigan. Bibisitahing kaibigan. Ang sabihin mo, Lu, may babae ka na naman. Hindi ha. May pupuntahan lang akong importante. Tumatanda na ako, no? Gusto mo bang sumama? Magbihis ka dali. Wala naman dyan ang mga magulang mo. Sa pagkakataong ito, hindi nagdalawang isip si Fino. Kagad itong tumango at sinabing sasama. Nais talagang makipiesta ni Fino. Dagdag na lamang dahil si Lolo Rigor ang kasama. Bukod pa dyan, ito na ang pagkakataon ng bata sa pag-alam sa lihim ng matanda. Matapos makapagbihis, kagad nang tumakbo si Fino palabas ng tahanan. Hinabol si Lolo Rigor na papunta na sa kalsada. Naglakad lamang silang dalawa dahil napakabihira pa ng sasakyan na mga panahong yun. At kung meron man, laging punuan. Hapon na nang makarating sila sa lugar. Ayon kay Fino, matapos makipiesta ay pupuntahan na nila ang kaibigan ng matanda. Nang mga sandaling yun, duda talaga ang bata na babae ang sadya ni Lolo Rigor. Buong akala niya, malapit lamang ang pupuntahan. Ngunit napansin na papunta na sila sa bukid at wala nang masyadong kabahayan. Malawak ang palayan, habang sa una naman may burol na sobrang sukal. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim na mga sandaling yun. Lolo, kung mambababae po kayo, wag naman po sa ganitong lugar. Medyo madilim no. Wala pang ilaw dito. Aabutin talaga tayo ng gabi. Bakit? Natatakot ka, no? Huwag kang mag-alala. Hanggat kasama mo ako, hindi mo kailangang matakot. Kapag may nagbiro sa'yo, makakatikim talaga sa akin. Tsaka nasabihan ko na yung kapitbahay kanina. Sinabi kong kasama kita. Baka mag-alala ang mga magulang mo eh. Malaki ang tiwala nun sa akin. Kaya kumalma ka lang, iho. Hindi naman nag-aalala si Fino na baka pagalitan ng mga magulang. Madalas ito sa tahanan nito at minsan doon pa natutulog. Mas kinakabahan siya dahil baka kung anong mangyari sa matanda. Maya-maya pa, kumabig sila ng lakad sa gilid ng burol. Madilim na at nagkalat ang mga puno ng saging. Habang sa kabilang banda naman,
Malalim ang pilapil at kung hindi mag-iingat sa paglalakad, siguradong malalaglag at lulubog sa putik na tila kumunoy. Teka, nakalimutan ko yata kung nasa yung bahay ng kaibigan ko. Ang laki na ng pinagbago rito. Doon lang pala sa unahan. Ayun o, nakikita mo ba yon? Kasamahan ko yan sa kafgo dati. Si Carlos. Total kasama ka na din naman. Siguro napapanahon na para malaman mo ang sikreto kung bakit ako pogi. Baka iba naman yan, Lolo, ha? Hindi ka seryoso magsalita kaya ang hirap mong paniwalaan. Habang papalapit sa bahay, nakita ng batang may lalaking uugod-ugod na palabas ng tahanan. Tumingin sa kanilang direksyon at kinawayan sila. Ganun na lamang ang pagtataka ng bata. Paano ba naman? Tila alam ng matandang lumabas na darating si Lolo Rigor. Nakangiti pa nga ito at tinawag ang lolo. Aray ko, malalaglag yata yung baga ko. Abay, hindi ko inaasahan ang pagdating mo, Rigor. Hali kayo, dito ang daan. Huwag banda dyan at baka makagat kayo ng aso. Tansya ng bata. Tila sintanda lamang ito ni Lolo Rigor. Ngunit mapapansin kay Mang Carlos na may dinadaing na sakit. Ngunit nakapagtataka na sobrang linaw ng mga mata. Ayon pa kay Fino, madilim na ng mga sandaling yun. Ngunit malinaw pa rin sila nitong nakikita. Walang kupas ang lakas mo, Carlos. Hanggang ngayon nakakamangha ka. Malayo pa lang alam mo na kung sinong paparating. Ay nako, maraming salamat. Akala ko pa naman niligaw mo kami ng daan. Magaling ka pa naman dyan. Madalas mong ginagawa sa akin yan noon. Kung saan na lang ako nakakarating. Dito ba, Carlos? Pino, huwag ka dadaan dyan. May aso at mukhang bagong panganak. Dito ka sumunod sa akin. Hanggang sa makapasok na sila sa bakuran, may kalakihan ang tahanan ni Mang Carlos. Isang palapag lamang ito at may beranda na gawa sa pawid. May ibang tao din na nakasilip sa bintana. Isang lalaki na makisig ang pangangatawan. Mukhang apo o kaya naman anak ni Mang Carlos. Inutusan pa ito na matanda na ipaghanda sila ng makakain. Ngunit umiling si Lolo Rigor at sinabing kakagaling lamang sa pestahan. Ayon kay Carlos, gusto din sana niyang makifesta. Kaso hinayaan na lamang niya ang mga kamag-anak. Nahihirapan na siyang kumilos dala ng katandaan. Pwede yan upuan. Matibay yan. Apo, ikuha mo nga kami ng isang galong bahal. Pasensya ka na, Rigor. Naubos na kakatinda yung sariwang tuba. Bahal na lamang ang natira. Ayos lang ba yun sa'yo? Naku, masusubukan mo na naman yung tatag ko sa pag-inom. Bueno, kahit suka pa yan, iinom pa rin ako. Ito ang sekreto ko, Pino. Sa puntong ito, napakamot na lamang ng ulo si Fino. Paano ba naman? Bagaman mali siya ng hinala na hindi babae ang pinuntahan nila, nadismaya naman ang bata dahil inom lang pala ang sadya ni Lolo Rigor. Matapos maiabot ng apo ni Carlos ang galon ng bahal, kagad nagsalitan ng inom ang dalawa. Bagot na bagot man si Pino, ngunit kahit papano, natutuwa naman siya sa kwentuhan ng dalawang matanda. Ngunit maya-maya lang, naging seryoso ang mukha ni Carlos.
Nga pala, ano bang sadya mo dito, Rigor? Alam ko namang hindi ka pupunta ng walang dahilan. Kilala na kita. Kapag lumapit ka sa akin, alam kong merong kang kinakaharap na problema. Totoo naman. Hindi naman talaga ako pumupunta dito kung hindi importante. Kahit hindi ko maramdaman ang katandaan. Pero minsan naiisip ko na baka hindi na ako magtatagal. Alam mo na, yung pakiramdam na baka bukas patay ka na. Humihina na ang pisikal kong katawan. Ramdam ko na si kamatayang Carlos. Iba talaga ang binibigay ng mga tangan ano. Nakakamangha. Totoo. Nakita mo naman. Malakas pa rin pero halatang inaanay na ang katawan. Hindi may pagkakaila na pareha tayo. Hindi naman natin maiiwasan si kamatayan. Hindi naman tayo pwedeng manatili sa lupa. Pantarayan na yun sa mata ng Diyos. Siguro pwede kung lakas mo galing kay Satanas. Malaya ka at immortal. Sa pagkakataong ito, maiging pinakinggan ni Fino ang pag-uusap ng dalawa. Alam niya na meron siyang matutuklasan sa pagkatao ni Lolo Rigor, lalo na sa mga binitawang salita na ngayon pa lamang nadinig ni Fino. Hanggang sa totoo lang, ayaw kong ipasa sa mga anak ko o kahit kaninong kamag-anak ang tangan ko. Natatakot ako sa sasapitin nila. Naiisip ko na baka mas malala pa sa atin. Hahayaan ko na lang ba ang pamilya ko na magkaroon ng normal na buhay? Yan ba yung problema mo? Kaya ka nandito? Nako, wag Rigor. Dapat may pagbigyan ka niyan. Aray ko, ayan na naman. Sumasakit na naman yung likod ko. Hayaan mong may maging legasiya ka. Yan ang magsisilbing alaala ng mga kaanak mo sa'yo. Bakit hindi mo sila turuan ng kaalaman nang makaiwas sila sa panganib? Ayaw mo ba nun? Mananatiling buhay ang alamat ni Rigor sa kamay ng mga kaanak mo. Pumili ka lang kung sino ang nararapat. dito nabati ang atensyon ni Pino. Tila nananabik siya sa pag-uusap ng dalawa. Kaya naman mawalang galang na po, Lolo Rigor ha. Nakakabagot na pong maghantay. Tsaka hindi ko maintindihan yung pinag-uusapan ninyo. Alam ko naman po na may tinatago ka, Lolo eh. Huwag ka pong mag-alala. Ako lang naman yung makakaalam eh. Alam ko naman pong iniingatan mo lang yung pagkatao mo. Aray ko, ang dami namang lamok dito. Aba, nakakatuwa tong apo mo. Ikaw talaga, Rigor, sa sobrang pag-iingat. Hindi mo namamalayan na nahihirapan na ang mga kaanak mo kakaisip sa'yo. Siguro, sakit sa ulo ka ng pamilya mo, Rigor, ano? Ako, matagal ko nang sinabi. Maliliit pa lamang ang mga anak ko. Alam na nila kung sino ako. Ayaw kong nag-aalala sila. Pero teka, humahanga ako sa lakas ng kuryosidad ng batang ito. Tsaka mukhang matapang kaibigan. Tingnan mo ang mga mata. Hindi mo ba napansin na napaka-agresibo? Matalino itong batang ito. Alam mo, itong lolo mo, isang alamat na kafgo. Marami na yang napatumbang rebelde. Mabilis at malakas kahit walang sandata. Huwag ka nang sumimangot dyan, Rigor. Mas gagaan ang pakiramdam mo kapag nasabi mo na ang totoo. Para na rin mapanatag ka. Apo mo naman yan at kailangan din nilang malaman kung ano ang lihim sa iyong pagkatao. Palibhasa, ayaw mong katakutan ka ng mga tao. Ikaw naman, Carlos, ang aga mo namang tinamaan ng alak.
Kinikindatan pa kita kanina eh. Alam mo namang may kasama ako. Ayan, wala na. Para mo na rin akong hinubaran. Huwag kang maniwala sa sinasabi ng matandang to, Iho. Hindi yun totoo. Alam ko naman pong totoo yun, Lolo. Naniniwala po ako kay Tandang Carlos. Marami po kayong lihim eh. Pinag-uusapan na po kayo ng pamilya. Tama po si Tandang Carlos. Sakit ka nga po sa ulo. Ayaw mo nga pong magpaalaga kahit matanda na po kayo. Nag-aalala kami. Baka wala kang makain at makasama. Lahat ng anak mo may sarili ng pamilya. Sa pagkakataong ito, napakamot na lamang ng ulo si Lolo Rigor at panayang pag-iling. Ay nakong batang ito. Ayan tuloy, Carlos. Lumakas ang kurisidad ng bata. Alam mo ba, kahit pilyo ang batang ito, gustong gusto ko itong si Pino. Apo to ng kapatid kong si Poreng. Pero sa lahat ng mga kamag-anak namin, kahit sa loob ng pamilya ko, sa batang ito ko lamang nakikita ang sarili ko. Kaya nga natutuwa ko kapag nasa bahay to eh. Sus, natutuwa daw. Hindi naman. Niloloko mo nga ako palagi. Nawawala ka na lang bigla. Pagkatapos gugulatin mo ko. Palagi pa nga akong naiyak dati. Nilalayo mo na naman yung usapan, Lolo. Lilis ka na naman ng kwento eh. Kahit naiipit na, iiwas pa rin. Hindi na makahinga sa kakatawa si Mang Carlos, maging ang apo ng matanda. Paano ba naman? Nakakatuwang pagmasdan habang nag-aasaran ang maglolo. Sobrang kukulit at parehas ng ugali na malakas magpatawa. Nagtititigan pa lamang, makikitaan na ng pagkayamot ng itsura. Bakit hindi na lang itong batang to ang piliin mo, kaibigan? Teka, aatakihin ako sa inyo. Ito na lang batang ito. Total malakas ang kuryosidad. Ikaw ba? Ano nga bang pangalan nito? Pino, tama. Ikaw ba, Pino? Hindi ka ba matatakot pag nalaman mo ang tinatago ni Lolo Rigor mo? Alam mo, mahirap paniwalaan ang meron ang lolo mo. Totoo ang sinasabi ko. Alamat itong lolo mo. Gusto mo bang malaman kung bakit? Kagad namang pinuna ni Lolo Rigor ang kaibigang matanda. Idinidiin na walang katotohanan ang sinasabi nito. Hanggang sa nagsalita na ang apo ni Carlos na malaking tao. Si Noah. Sinabi nitong siya ang tagapagmana ng tangan ng matanda. Tanggap niya ang lahat at napaghandaan na ang lahat ng panganib sa buhay sa oras na dumating ang subok. Mawalang galang na po, Mang Rigor. Pero dapat sabihin niyo po sa apo niyo ang lahat para kahit papano meron man lang nakakalam kahit isa sa pamilya mo. Ang batang yan, pwedeng siya rin ang piliin mo. Nakikita ko po naman na magkasundo kayong dalawa. Wala nang nagawa si Lolo Rigor kundi sabihin ang katotohanan. Kagad niyang sinabihan si Fino na dapat isaisip ang lahat ng madidinig. Isang beses lamang itong sasabihin. Ayon kay Lolo Rigor, totoong isa itong alamat na si Mang Carlos din mismo ang nagbansag. Mula ito nang magtangan siya ng sobrang lakas na mutya. Alam mo ba kung ano ang mutya? Bakit napakunot na yata yung mukha mo? Makinig kang mabuti. Hindi ako nagbibiro. Ngayon, totoo na ang lahat ng lalabas sa bibig ko. Mukhang diskumpiyado pa rin si Fino na tila hindi naniniwala. Nakangiwi pa ang bibig habang nakikinig sa matanda.
Talaga lolo ha? Totoo na yan? Mamaya babawiin mo na naman yan eh. Kagaya na lang nung bibilhan mo ko ng laruan. Eh wala naman. Tsaka ano po ba yung mutya? Sige na nga po, maniniwala na ako. Dito napangiti si Lolo Rigor. Hinawakan ang ulo ni Fino at sinabing nararapat na sigurong ipasa ang kaalaman. Ngunit sa bata lamang. Sa pagpapatuloy na matanda, ang mutya ay isang bertud. Maraming klase. Halos lahat ay galing sa kalikasan. May iba namang bertud na gawa lamang ng tao. Kagaya ng bertud ni Mang Carlos na dignum. Inukit na kahoy at ginawang sanbenito. Ngunit idiniin ng matanda na malaki ang kaibahan ng galing sa kalikasan at sa gawa ng tao. Habang nakikinig si Fino, mahahalata sa mukha na tila naguguluhan hanggang sa inangat na matanda ang tungkod at inabot sa bata. Yan ang mutya ko. Yan ang dahilan kung bakit ako malakas hanggang ngayon. Ang mutya ng ahas na namumugad sa isang kuweba sa gubat ng Pamplona. Marami akong pinagdaanan bago ko nakuha ang gamit na yan. Diba, Carlos? Kaibigan, nagpasama pa nga ako sa'yo at kamuntikan pang mapahamak. Eh ang dami nyo namang sinasabi lo. Para po kayong guro. Wala nga akong naintindihan eh. Maliban na lang dito sa tungkod nyo. Eka, ang katila talaga ng pako ah. Ang daming lamok. Pino, di ba gusto mong malaman kung sino talaga ako? Nasabi ko na, isa kong bihasa sa karunungan. Lihim na karunungan. Abay, dapat lang na isa-isahin ko para ba intindihan mo talaga. Ano bang sabi ko? Isang beses ko lang itong babanggitin. Bueno, tuloy tayo. Total mukhang nakikinig ka naman. Bagaman mabagal yung utak mo. Pero kahit papano, meron pa namang matitira dyan sa madaling salita. Matatawag akong albularyo. Alam mo ba yon, iho? Bukod sa mga doktor, meron pang iba na kayang magpagaling ng mga sakit. Pero mas malakas at hindi nakatuon sa gamutan ang gawain ko. Nakatuon sa lakas ng katawan, likse, bagsik at syempre kasama na doon ang karisma. Hindi mo ba napapansin? Kahit matanda na ako, bakas pa rin ang magandang pagkalalaki ko. Naku, Diyos ko po. Kung hindi pumatol sa iyo si Lola Ige, hindi ka siguro magkakaasawa. Kung sa bagay, hindi ka naman po mahilig manalamin. Tuloy niyan lang po yung totoo. Huwag na yung mga mahirap paniwalaan. Halos masok na sa kakatawa si Mang Carlos sa nadinig kay Pino. Maging ang apo nitong si Noah. Nakasalampak na sa dingding habang hawak ang tiyan. Paano ba naman? Mukhang nagpipigil lamang si Lolo Rigor. Kung wala sigurong ibang tao sa lugar, maaaring nabatukan na ang bata. Ganun pa man, nagpatuloy lamang si Lolo Rigor. Ayon sa kanya, napakatibay ng tungkod. Mas matibay pa ito sa bakal at magaan. Ang sabi naman ni Fino, mukha lamang itong pinagdikit-dikit na mga buto. Ngunit tumugon si Lolo Rigor na hindi. Matapos mahuli ang ahas, binilad niya ito. Hinala niya nasa balat ang mutya. Ngunit gano'n na lamang ang pagtataka ng matanda. Dahil naaagnas ang balat at ang natira na lamang ay buto. Kakaiba ito sapagkat hindi naghihiwalay. Sa halip magkakadikit pa rin at kahit anong hampas sa bato ay hindi masira-sira. Hindi naglaon
Tuluyan itong tumigas at naging itsurang baston. Ito ang ginamit niya noon sa pagbuksa sa mga rebelding tulisan. Wala siyang dalang sandata. Baston lamang ngunit hindi kayang matapatan ng mga rebelde. Kahit pa may malakas din itong tangan, kaya niya pa ding supilin. Maliban pa dyan, habang nasa gubat, hindi maiiwasan na may ibang makakalaban bukod sa rebelde. Hindi tao, kundi mga aswang at marami ng beses nilang nakaharap. Tama. At si Rigor lamang ang pumatay sa mga aswang. Wala nang iba. Hanggang nood lang kami. Aray ko, yung ibang kasama namin, nagtatakbuhan habang yung iba naman nagpapaputok ng baril, pero wala sa kanilang nakapagpatama sa mga aswang. Pero si Rigor, mano-mano't walang sandata. Hanggang sa hindi na namin namamalayan, bigla na lang may aatungal pagtingin namin. Abay, nakapatay na ng aswang si Rigor. Hindi lang isa, 3 yon. Tama ba kaibigan? Teka, ay 4 yata. Pero halos wala nang natira kaya hindi namin masyadong maalala. Mukhang tinadtad ang katawan. Ganyang kadelikado ang lolo mo, Pilo. Mabangis pa sa aswang. Grabe naman po pala kayo, Mang Rigor Itong gamit ni Lolo, pang albularyo lang Ilang pang depensa pero umaasa sa orasyon. Nga pala, ano pong bisa niyan at paano mo nakuha? Sa pagkakadinig ko, bertud sa buto ng ahas. Paano po nangyaring may mutya dyan? Napailing si Lolo Rigor. Napatingin kay Carlos at kita sa muka ang agam-agam. Kagaya ng sinabi ko, kamuntikan kaming mamatay sa pagkuha lamang ng mutya ng ahas. Akala ko nga noon, trabong ko buto pala. Bueno, ganito ang nangyari. Naging usap-usapan noon sa bukid ng Pamplona ang lugar na maraming ahas. Ayon sa marami, isa dito ang nagtataglay ng mutya. Pero ni isang tao ay walang nagtangkang kumuha. Dagdag pa nito, nang subukan nilang puntahan ang lugar, akala nila madali lamang ang papasukin. Kaso, nasa gilid pala ito ng pangpang na sobrang sukal. May yungib doon. Napatras ang dalawa dahil hindi pala karaniwang ahas ang namumungad. Isang uri ng kobra na kung tawagin ay banakon. Ito ay isa sa pinakamakamandag na uri ng kobra. Maliban doon, pinoprotektahan ng ahas na ito ang teritoryo. Sa oras na may makita ang ahas na may pumasok sa lugar, hindi ito magdadalawang isip na habulin at tuklawin ang kahit sino. Kaya lumabas sila ng yungib. Doon nila napagtanto na kaya pala walang nagtangka na kumuha ng mutya. Isa pang dahilan, lampas 20 ang ahas at hindi nila alam kung alin sa mga ito ang nagtatangan ng mutya. Maliban pa dyan, hindi rin pangkaraniwan ang laki ng mga banakon. Tila sawa ito sa laki. Hindi maipagkakaila ng mga ahas na yon. Maaaring may bantay na engkanto. Ngunit dahil sa kagustuhang makuha ang bertud, matyaga nilang minatyagan ang bawat galaw ng mga ahas. Hanggang sa nakita nilang lumabas ito sa dapit hapon. At ang ipinagtataka pa ng dalawa, magkakasunod na tila tren, gumagapang papunta sa batis at umiinom ng tubig. Tinandaan nila ang oras. Binantayan nila ito ng maghapon. Doon di nalaman ang saktong bilang. 24 ang lahat ng mga ahas. At noong lumabas na ang lahat sa yungib,
Dito sila nagkaroon ng pagkakataong pasukin ang kuweba. Inakala nilang nagluwa ng trabungko ang isa sa mga ito at baka nasa loob ng yungib. Ngunit wala. Ang balat lamang ang nagkalat sa loob. Ngunit walang trabungko. Kagad naman silang lumabas dahil baka abutan ng mga banakon. Dismayado si Lolo Rigor. Bagaman nasa sabing may kababalaghan ng lugar, ngunit tila hindi totoo ang haka-hakang may mutya. Gusto sanang itigil na lamang ni Lolo Rigor ang pagkuha, ngunit dahil na rin sa pangungumbinsi at pagbabakasakali ni Mang Carlos, napilitan si Lolo Rigor. Sinabi ng kaibigan na may mutya talaga sa lugar. Nararamdaman niya ito. Kahit nawawalan na ng pag-asa, hindi pa rin tumigil na bumalik araw-araw. Total malapit lang naman yon sa kampo ng Kafgu. Hanggang sa isang hapon, paglabas ng mga ahas, dito nila napansin ang isa. Nagliliwanag ang mga mata at nag-iiba-iba ang kulay. Nanlaki ang mga mata ni Mang Carlos at Lolo Rigor. Kagad sinabi ng kaibigan na yon ay indikasyon na naroon manggagaling ang mutya. Sa madaling salita, ito ang nagtatangan ng bertud sa lugar na yon. Ngunit ang tanong, paano ito makukuha? Dahil kapag nabulabog ang mga banakon sa lugar, magpupulasan ang mga ahas at sabay-sabay na susugod sa kanila. Kaya nag-isip sila ng paraan. Hindi naman pwedeng barilin dahil sa oras na mangyari yun, ayon kay Mang Carlos, bubungad sa kanila ang bantay na lamang lupa at siguradong mapapahamak din sila. Kaya naman minatyaga nilang maigi ang kakaibang ahas hanggang sa nakita nila itong hindi umiinom ng tubig sa batis. Sa halip, lumilihis ng daan at napunta sa napakalaking puno ng Madre Cacao. Napabitaw ng mabigat na salita si Mang Carlos at ang sabi nito, nakikisama lamang sa iba ang ahas. Ngunit sa puno talaga ito nakatira, hindi sa yungib. Hindi din bumabalik kagad. Sa halip, nananatili muna ng ilang oras sa puno na tila nag-aantay ng makakain. At nang magkaroon ng pagkakataon, paglihis nito ng daan, binagat nilang dalawa ni Lolo Rigor. Tinabunan ng tela ang ulo at dinakma sabay silid sa sako. Matapos yun, kumaripas na ng takbo ng walang lingon-lingon. Dahil sa oras na huminto sila, maaaring patayin sila ng lamang lupa na nagmamay-ari sa ahas. Habang tumatakbo, kabi-kabila ang kaluskusan at halatang may nakasunod sa kanila. Nakakakilabot ang huni. Bungis-ngisan at hilik ng kabayo ang nadidinig nila sa lugar. Hanggang sa naipit sa masukal na kakahuyan ng dalawa. Dito bumungad sa kanila ang tikbalang naubod ng laki. Nanlilisik ang mga mata. Makikita sa muka ang galit. Habang si Mang Carlos naman may tiwala sa sariling kaalaman, sinubukan pang tigalpuhin ang tikbalang. Ngunit mas nagalit lamang ang elemento, sabay na sumugod sa kanila. Sa sobrang sukal ng lugar, hindi nila magawang makatakbo ng mabilis, kaya naabutan sila at dito kamuntikang mamatay si Mang Carlos. Paano ba naman Pinagsisipa ng tikbalang ang matanda. Mabuti na lamang ay may ilog. Kagad hinila ni Lolo Rigor si Mang Carlos sa ilog at doon lumubog sa tubig ng ilang segundo habang unti-unting tumatawid sa kabila. Hindi naman na sumunod pa ang tikbalang. Ang tila nagmamay-ari sa ahas. Habang tumatakbo, kabi-kabila ang kaluskusan at halatang may nakasunod sa kanila. Nakita nila ang ahas. 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 Nakita nila
Ang sabi ni Mang Carlos, tama lamang ang ginawa ni Rigor. Mabuti at naisip kagad ni Lolo Rigor na tumawid sa ilog. Tila sinadya ng tadhana. Dahil si Lolo Rigor noon ay wala pa talagang alam sa mga katangian na mga lamang lupa. Ang ilog ang hangganan ng teritoryo ng nilalang at kapag sumunod pa ang mga ito, mapapasabak ang tikbalang sa loob ng teritoryo na pagmamay-ari ng ibang elemento. Apo Noah, marahil alam mo na kung anong dahilan kung bakit palaging sumasakit ang likod ko hanggang balikat. Hindi ito sa katandaan, kung hindi dulot ng pinsala na tinamo ko noon sa mga tikbalang. Ay, bagaman ako ang kamuntikang mapahamak, masaya kung si Rigor ang nagtanga ng mutya. Kahit papano, namulat din siya sa kakaibang mundo ng may mga katangian. Kaya na niyang makipagsabayan sa mga rebelde na kapwa may tangan din. Wala na yung tikbala. Hanggang doon na lang. Siguradong napilitan na lamang na ibigay kay Rigor ang mutya. Papano ba naman? Nalampasan namin ang subok. Natakasan pala. Walang nakakaligtas sa subok kapag tikbalang ang bantay. Bakit parang natahimik ka, Pino? Nawala yung pagkapilyo mo, ha? Ang seryoso mo naman. Ano na? Ngayon alam mo na kung sino ang lolo mo. Hindi kagad nakapagsalita ang bata. Halata sa mukha ang pagkamangha. Dito niya napagtanto kung ano ang tangan at karunungan at kung gaano kadelikadong makakuha ng mahiwagang mutya. Lalong-lalo na kung ano at sino si Lolo Rigor. Tinitigan niyang maigi ang baston at hinawakan niya. Lolo, ano po ba talaga ito? Paano po ginagamit? Di ba ito lang yung naging sandata nyo noon? Akala ko tungkod mo lang kasi matanda ka na. Pero iba pala. At iyang dahilan kung bakit malakas ka pa din hanggang ngayon. Dito hinawakan muli ni Lolo Rigor ang ulo ni Fino. Hinalikan pa ang noo ng bata at may kung anong binigkas sabay duras sa hangin. Nanlaki ang mga mata nila Carlos at Noah. Ang ginawang yon ni Lolo Rigor, indikasyon ito na binasbasan na niya ang bata. Sinasabi ko na nga ba, hindi mo naman isasama ang bata kung wala kang interes sa kanya. Siya na ang napili mo, tama ba? Nakakapanabik to. Sana'y matunghayan ko pa ang pagkakaroon ng kakaibang katangian ng apo mo. Noah, total mas matanda ka. Pwede bang ikaw ang magbantay dito kay Pino kapag wala na kami? Labis pa rin nagtataka si Pino. Napatingin pa ito sa malayo at halatang malalim ang iniisip. Nagsalita naman si Noah. Gusto din niya ang bata sa kabila ng kapilyuhan. Dagdag ng binata, dahil alam naman niya ang tahanan ni Tatay Rigor, bibisitahin na lamang ang bata. Natatakot na ako, Lolo, ha? Iba na yan. Sige kayo, uuwi ako. Iiwan kita dito, Lolo Rigor. Ano ba yung pinag-uusapan nyo? Ba't babantayan? Nakakatakot kaya. Iba pa yung titig nyo sa akin. Oh, nasa na yung kakulitan mo? Kanina lang ang lakas mong mang-alas ka. Ngayong alam mo na lahat, natatakot ka. Ganito, Rigor, pahintulot lamang ang ginawa ko. Ibig sabihin, ikaw ang napili ko at inihahanda ko na ang katawan mo sa karunungan. Nang sa ganon, hindi ka na mahirapang paganahin yan sa oras na ipasa ko na sa iyo ang gamit. Sa oras na matuto ka ng mga pamaba, magkakabisa kagad. O apo, huwag kang sumimangot dyan. Huwag kang tatanggi. Nakabitaw na ako ng kataga.
Sa oras na tanggihan mo ang ipapasa ko sa iyong katangian, abay nadinig mo naman siguro ang tikbala. Lagot ka. Bantay sarado ka ngayon. Nasa gilid mo lang siya. Aba totoo, hindi ako nagbibiro. Kung sino ang bantay ng gamit, siya rin ang gabay. Ikaw na nga ang magpaliwanag, Carlos. Parang hindi naniniwala sa akin ito eh. Kagad namang nagsalita si Mang Carlos. Ayon dito, tama ang sinabi ni Lolo Rigor. Matapos makuha ang mutya mula sa buto ng 17 ahas, nakatakas man sila sa kamay ng tikbalang. Ngunit hindi ibig sabihin nun, nilubayan na sila. Hindi nakakalagpas ang mga tikbalang kapag usaping teritoryo. Hanggang doon lang talaga ang subo. At kapag nakaligtas ka sa kamay ng nilalang, ibig sabihin, binigay na nito ang pahintulot upang makuha ang gamit. At kung sino ang bantay, siya ang magiging gabay sa gamit at makikiisa sa katawan ng nagtatangan ng mutya. Dito nagiging malaya ang mga tikbalang kung saan pupunta. Wala nang usaping teritoryo dahil kaanib nila ang tao at malakas ito kapag tikbalang ang gabay. At kapag nakapili ang may-ari ng mutya ng susunod sa tangan, babantayan ito ng tikbalang. At kapag tumanggi, hindi magdadalawang isip ang tikbalang na gulpihin ang tao hanggang sa mamatay. Kawalan ito ng respeto batay sa mga pag-unawa ng mga gabay na elemento. Oh, kailangan ko pa bang ipaliwanag muli ng mas maging malinaw sa'yo? Ikaw kasi, yang kakulitan mo at lakas mang alas ka. Yan ang sinapit mo ngayon. Ha, 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 ha. Pero iho, ang totoo, noon pa ikaw talaga ang gusto ko. Natatakot lamang ako dahil ayaw kong maranasan ng kaanak ko ang nararanasan ko. Kahit hanggang ngayon, patuloy pa rin ang subok sa buhay ko. Sa pagpapatuloy na matanda, kaya ito nawawala na lamang bigla. Indikasyon ito na may nangangailangan ng tulong. Kapag nakaramdam siya ng taong nasa peligro, kahit nasaan basta malapit sa kanya, kagad niya itong pupuntahan. Kadalasan, napapasabak si Lolo Rigor sa laban na kinasasangkutan ng mga masasamang tao. Tulisan at mangkukulam. May iilan ding ginagambala ng aswang at bati ng mga elemento. Lahat ng iyon, nasusupil ni Lolo Rigor sa tulong ng mutya mula sa buto ng ahas. O bakit hindi ka nagsasalita? Abay magiging tagapagligtas ka na. Pero dapat manatiling lihim ang pagkatao mo. Kahit gaano pa kalapit o kahit magulang mo pa at maging kapamilya mo balang araw. Wag na wag mong sasabihin kung anong meron sa'yo. Basta, walang mangyayaring masama hanggat nasa kamay mo ang baston. Kaya ang tanong ko ngayon sa'yo, Pino, tatanggapin mo ba ang responsibilidad na yon? Pinipigilan lamang ni Mang Carlos at Noah ang sarili na matawa. Hindi na mapakali si Pino ang likot ng mga mata habang pinagpapawisan ang noo. Sobrang balisa ng itsura na tila tatakbo na anumang oras. Ano pa bang magagawa ko? Tatanggapin ko na lang kahit labag sa kalooban ko. Ikaw kaya yung takutin. Sigurado, ang sakit kaya sumipa ng kabayo. Nagtawanan lamang ang mga ito dahil sa sinabi ni Pino. Matapos yun, umuwi na ang maglolo sa tahanan. Ngunit sa gitna ng kadiliman ng daan, biglang napatigil si Lolo Rigor. Itinaas ang baston.
naging alerto ang mga mata. Mula sa madilim na bahagi ng kakahuyan, lumabas ang 3 anino. Mga nilalang na tila hindi tao. May mahabang kuko at nagniningas na pulang mga mata. Isang bati mula sa masasamang elemento na matagal nang naghihintay ng pagkakataon. Pino, pumunta ka sa likod ko. Kahit matanda na ito, mabilis na iwinasiwas ni Lolo Rigor ang kanyang baston. Sa bawat paghampas nito sa hangin, may lumalabas na asul na liwanag na tila kidlat na tumatama sa mga nilalang. Isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang nagmula sa mutya na nagpaurong at tuluyang nagpalaho sa mga kalaban. Ngunit pagkatapos ng huling hampas, biglang napaluhod ang matanda. Ang dating matikas na tindig ay napalitan ng panginginig. Lolo, ayos na po ba kayo? Bakit po kayo namumutla? Inalalayan ni Fino si Lolo Rigor hanggang sa makarating sa silong ng tahanan. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, halos hindi na makahinga ang matanda. Ipinatong ni Lolo Rigor ang nanginginig na kamay sa balikat ni Pino habang hawak ang baston. Pino, tanggapin mo ito. Kanina mo pa nakita ang panganib. Ikaw na ang magpapatuloy nito. Ikaw na ang magiging tagapagtanggol. Lolo, ayoko po. Hindi ko po tatanggapin yan. Malakas pa kayo eh. Nagawa niyo po silang talunin kanina, hindi ba? Ibigay niyo na lang po sa iba. Pero wag po sa akin, Lolo. Pilit nang ngumiti si Lolo Rigor, bagamat bakas ang hirap sa mukha. Ayos lang, apo. Hindi kita pipilitin. Kung hindi mo pa kaya, hindi naman masama ang tumanggi sa isang mabigat na tungkulin. Dahan-dahang binitawan ni Lolo Rigor ang baston. Marahan itong isinandal sa kandungan ni Pino. Pero sayo ko pa rin ito ibibigay. Wala na akong ibang mapagkakatiwalaan kundi ang sarili kong kadugo. Hawakan mo man ito o hindi, sayo na ito. Ibaon mo man sa lupa o itago sa baol, ikaw na ang bahala kung anong gagawin mo rito balang araw. Sa huling pagkakataon, tumitig si Lolo Rigor sa langit. Tila nakikita ang mga alaala at mga laban. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan. Dahan-dahang lumaylay ang ulo sa balikat ni Fino. Ang init ng katawan, unti-unting pinalitan ng panlalamig. Lolo Rigor, gumising po kayo, Lolo. Ngunit wala nang sagot. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, naiwang mag-isa si Fino. Hawak-hawak ang baston na ayaw niyang tanggapin. Ngunit sa kanya na ngayon, nakasalalay. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.